umaga sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Martes at tayo ay nasa Luneta, dito sa may kilometer 0. So tayo ay naka gravel bike today at kung magtataka kayo, marami tayong dala-dala ngayon dahil ngayon na yung ating Baguio ride. Pero hindi natin siya kukunin ng one shot. 3 days tayong papadyak papuntang Baguio. So ang first day natin Manila to Tarlac tayo. So mako-cover natin mga 160 kilometers kung dadaan pa tayo ng Goshen tsaka ng Capas Memorial Park ba yun? Pero kung dire-diretso lang tayo, mga 140 kilometers lang. So medyo excited tayo. Ang oras ay 3:43 ng umaga. So let's go! Hopefully dumating tayo ng before 2 sa Tarlac City. Wish lang natin. So nandito na tayo sa may monumento sa may Caloocan. Ang oras ay eksaktong 4:30 ng umaga. Marami-rami na rin yung mga nag-aabang ng mga sasakyan para pumasok. Grabe, 4:30 pa lang pumapasok na yung mga tao. So mayroon na dito checkpoint. So ito sila sir, babakulor daw sila, galing sila ng Las Piñas. Medyo marami-rami. Ito yung pinaka bayan ng Balagtas. Oras ay 5:43 ng umaga at tayo ay nakaka 46.7 kilometers na. Mukhang sa 60 kilometers pa tayo makakapag-breakfast oh. Bulacan, kaliwa, Malolos, diretso. So diretso tayo ng Malolos. Malolos, Bulacan. So kakanan tayo rito sa may Paway, dito sa may Brelo to clock. Hindi lang masyadong kita dahil gabi. Dito tayo sa may right side. Ito yung pinaka bayan ng Balagtas. Oras ay 5:43 ng umaga at tayo ay nakaka 46.7 kilometers na. So yun, doon tayo galing sa taas kanina. Dati may giginto rito. Ayan, meron pa rin pala giginto. Okay. Welcome sa lalawigan ng Bulacan. Ay, makapagpa-picture tayo dito. So yun, Malolos City Hall. So ang oras ay 6:43 ng umaga. Tayo ay nakaka 59.1 kilometers na. Ito na yung arko ng Pampanga. So 68.1 kilometers. Nakarating tayo rito 7:14 ng umaga. And until now
Hindi pa rin tayo kumakain. So, sa wakas, kumakain na tayo ng breakfast. Ang oras ay 8:16 na ng umaga. Nandito tayo sa may Santo Tomas, Pampanga. Sasabihin mo sana Batangas. So, ito yung food natin for today. Beef pares. Yun yung bike natin. Tapos yun yung restaurant na kinakainan natin. Ito yung restaurant na kinakainan. Okay, nakikita na natin yung arko ng San Fernando, Pampanga, home of the giant lanterns. So welcome San Fernando. Tayo magbigay ng mga tricycle. Talaga naman. So ayan na yung flyover dito sa may San Fernando, sa may intersection. Thank you. Dito kanan tayo dito sa may McDonald's. Dito pa rin tayo sa may San Fernando, Pampanga. And nandito tayo sa may part ng highway nila na merong service road. So ito yung buong service road ay bike lane. Kaya ayos na ayos. Though meron lang mga portions na kailangan mong lumabas dahil hindi pa tapos. So I guess baka ito na yung last part ng service road. So yun yung SEA Games na symbol na sign. So yan, ka-left dyan is going to Clark. Wala na, patay na yung relo. Diretso tayo going to Mabalacat. So ito na yung boundary ng Tarlac, Banban Tarlac. Parang Pampanga Technopark dito. Tayo sisibat na rito sa may Banban Bridge at tutuloy tayo sa may Goshen Resort. I love Banban. Grabe, ayun yung Pogo Hub dito sa may Banban. Natin yung Banban City Hall. Tapos yun pala, katabing-katabi lang yung yung Pogo Hub. So tas sobrang laki ng compound pala nun. Grabe. So ito na. Welcome to Capas, Tarlac. Walang arko.
So ito na yung kakainan natin. Cafe Josefina. We are back on the road at napakainit dahil 2:35 na ng hapon. So tapos na tayong kumain dun sa Cafe Josefina. So diretso na tayo dun sa hotel na pag-stayan natin. So that will complete our day 1 para sa ating 3-day Baguio ride. So more or less mga nasa 8 kilometers na lang tayo from there. So ito na yung arko ng Tarlac City. ...140 kilometers. Yun lang, wala tayong makapag-pwestohan para makapag-picture. So tayo ay didiretso na. So ito na, nakakita na natin. Kaya tayo hotel nasa left side. Tama ito nga. L Square Hotel. Thank you po. Here we go. So check in na tayo. Hello guys, good evening. Magandang gabi sa inyong lahat. So ito na yung pinag-i-stayan natin dito sa Tarlac L Square Hotel. So ito yung itsura ng room niya. So yan, may isang kama na double bed, may aircon. So yun yung gamit natin. Tapos ito yung bike natin. So it's 9 PM na ng gabi. So dito na natin ito na ang ending ng ating day 1 Baguio trip from Manila to Tarlac City. And bukas yung second day natin, ang gagawin naman natin is Tarlac City tayo hanggang sa may Rosario, La Union. Tutulog na tayo. Good night and kita-kits tomorrow. Bukas ng umaga. Bye! Hello! Good morning! It's our day 2 going to Baguio. It's now 4:59. So mag-check out na tayo ngayon para at least makalis tayo ng maaga dahil meron tayong play breakfast pero ang sabi nila 7 pesos serve, so hindi na natin siya mawi-wait dahil tatanghaliin na tayo masyado ng alas. So ang ruta natin ngayon is from here, Tarlac City hanggang Rosario, La Union sa may baba na ng Cannon Road. So hopefully makakita tayo ng matutuluyan natin doon for the night. So kita-kits tayo later sa daan. Bye! Ingat sa inyong lahat. So tayo ay nakaalis na
sa ating hotel sa may L Square Hotel dito sa may Tarlac City. So ito na yung sinasabi natin, no? Dito sa highway halos wala ka nang makita sa sobrang dilim. Merong mga post lights pero mahina yung ilaw. Tapos may mga instances na layo-layo yung mga poste. So ang hirap. So kailangan talaga maganda yung headlight nyo sa bisikleta para hindi masyadong mahirap pag bumabiyahe kayo ng ganito. So ang oras ay 5:41 ng umaga. Tayo ay nakaka 10 kilometers na. So ito ay maraming salamat Herona. Sa Herona Tarlac na tayo paglagpas nitong arko na to. So nakikita na natin yung arko ng bayan ng Paniki, Tarlac. Oras ay 6:13. Ayan, mas maliwanag na. 6:13 ng umaga. And tayo ay nakaka 20.8 kilometers na ngayong araw. Pero all in all tayo ay nakaka 166 na from yesterday galing ng Manila. So dito na tayo sa may bayan ng Moncada, Tarlac. So ang oras ay 6:56 ng umaga. Tayo ay nakaka 32.7 kilometers na. Urdaneta 24 kilometers, Baguio 81 kilometers. Kung patag lang yung kayang-kaya na natin diretsuhin yung Baguio. Ito na yung boundary ng Pangasinan. Rosales, first town or first city. And ito na ang boundary ng Pangasinan at Tarlac. And syempre magpipicture muna tayo dito. Sandali. So tayo ay nakaka 50.1 kilometers na at ang oras ay 7:15 na umaga. So sakto, tama-tama 8 o'clock. Mag-breakfast tayo. So dito na tayo kumain sa may Happy All Day Breakfast. So yan. So tama-tama meron silang alfresco. So yan lang yung bike natin. So yung Jollibee nandun lang, yun lang yung Jollibee. Pero dito na tayo nag-decide kumain para katabi-katabi lang natin yung bisikleta natin. So wait lang natin yung food natin, then kakain na tayo. So tayo ay lumarga na at tapos nang kumain. Giliasis. So ang oras ay 9:01 na ng umaga. So, nandito na tayo sa may
pinakabayan ng Urdaneta at matraffic. So yun na yung SM Urdaneta on our right. SM City Urdaneta Central. So false flat tayo dito sa may season. Medyo mahaba-habang false flat to. Nilalaro sa 1.2 to 1.5%. So ito na yata yung season yata yung last na bayan before mag La Union. So ang oras ay 11:02 AM at tayo ay nakaka 85.5 kilometers na ngayon. So mga 10 to 12 kilometers na lang nandun na tayo sa possible nating tutuluyan. So yun na yung bridge. At ayun na yung arko ng La Union. La Union. Hop. So ito na yung bayan, unang bayan ng La Union, Rosario. So dito na tayo mag-start, tingin-tingin ng pwede nating matuluyan. Sana meron tayong makita dahil ito medyo malapit naman na to sa Cannon Road. So acceptable na kahit mga banda rito yung ating makuha. So, nakakita na tayo ng tutuluyan natin, pero before tayo tumuloy doon, mag-lunch muna tayo. And yun nga, pasadahan natin mamaya yung arko ng Benguet para tayo mag-check-in. Ito na yung rotonda from T-Flex to Marcos Highway and to Vigan. So dito tayo sa may clean fuel dahil dito maraming kainan. Okay, so sasampa tayo doon. Okay. So yan na yung lunch natin, sinigang. And nandito tayo sa may Matutina Express Meal dito sa may rotonda sa stopover packet ng Baguio. So kakain muna tayo ng lunch and then titingin pa siguro tayo ng hotel papunta dun sa may arko ng Benguet. So ang oras ay 12:16 na. Saktong-sakto yung kain natin for lunch. So kain na rin po kayo ng lunch. Takits, bye! So punta muna tayo dun sa may arko. So bukas ito ang tatahakin natin papuntang Baguio.
So ito na yung Cannon Road. So ayun na yung Arco. So magpipicture lang naman tayo dito. Bukas pa natin to dadalihin. Dahil baka bukas madaling tayong dumaan dito. Kaya ngayon na tayo mag-picture. Kaya magandang spot. Okay, welcome to Benguet Province. Tara na, bukas na natin yan lalabanan, titirahin. Tingnan muna natin yung Mountain View Resort. Tingnan natin kung makakapag check-in tayo. If not, dun tayo sa una nating pinuntahan after ng Shell dun sa may highway. So let's go. Hello, good morning. It's our day 3 ng ating Baguio ride. Hindi na tayo nakapag video kagabi. Pagdating natin dito bago tayo matulog dahil medyo pagod na pagod tayo. So ngayon ay 4:21 na ng umaga. And we're planning na umalis na para makapag-breakfast muna tayo bago tayo umahon. Papuntang Cannon Road, 35 kilometers din yung aahunin natin. So tayo'y lalarga na. And kita-kits po tayo. So sa inyo mga lalabas mamaya at papasok. Ingat po sa inyong lahat. Bye! Nakalabas na tayo dun sa tinuluyan natin. So ito na yung palabas ng kalsada. Ay, dito pa lang ahon na. So before tayo lumarga, kakain muna tayo ng breakfast para meron tayong lakas paakyat ng Cannon Road. So dito pa lang malamig na. Lamig, ang sarap. Buti na lang, nag-long sleeves tayo ngayon. So ayan o, lapit lang. Ito na yung mga kainan dito na. So chow muna tayo, then balik tayo mamaya kapag naka-order na tayo. So nandito na tayo sa may McDo, sa may stopover ng packet ng Baguio. So yun ang breakfast natin ngayon, longganisa. So in a few minutes pagkakain natin, pagkatapos natin kumain, mapapahinga lang tayo sandali, lalarga na tayo. So hopefully mga 5:15 simula na tayong makapadyak. So kita-kits, bye! So tayo ay lumarga na. Paliko na tayo dito sa may Cannon Road, Baguio, via Cannon Road. Ang oras ay 5:11 ng umaga.
So yun na yung arko. Wala palang ilaw yung arko. Napakadilim. Hindi man lang nailawan ng local government yung arko. Welcome to Benguet Province. Tayo ay lumarga na from the arko. So medyo madilim ang kalsada. Kahit mayroong post lights, hindi masyadong maliwanag. Oh, sarap. Ang temperature dito sa baba ay 22 degrees. Ang lamig. Plus may kasamang hangin. Ayan, napakadilim. Parang after nitong poste na to, parang wala na. So, entering na tayo dito sa may toll gate. Dito sa may Cannon Road. Ayan. Pasok na tayo. So, ang oras ay 5:32 ng umaga. So, nag-start tayo sa may Arco. 5:30. So, dito na tayo sa may Camp 1 and nakakaranas na tayo ng 4.5% na gradient. Patikim pa lang to. Patikim pa lang. Ang akyatan. Ang mga manok ay tumitila-tilaok na. Gumising na daw kayo dahil may pasok. Ang dilim talaga. Ayun oh, ang dilim oh. Buti na lang may mga sasakyan tayong nakakasabay pa isa-isa. At least nakikita natin ahead yung kalsada. So ito na, mas makunat na rito. 5.6%. So far tayo ay nakaka 1.6 kilometers pa lang from the Arco. And tayo ay nakaka 10 minutes na biyahe. Ay, grabe. So yan na, lumiliwanag na. So tayo ay nakaka 5.2 kilometers na mula sa Arco. 28 minutes. Ito na yung rough road na portion. Merong ginagawa. So ang oras ay 6:10 na ng umaga and maliwanag na. Kaya natin to, lalo na kung meron tayong kasunod. Baka hindi natin kayanin. Baka magtulak tayo rito. Hindi natin kaya to. Tulak tayo dito. Yeah. So tulak tayo dito sa may bandang rough road. Yung ginagawang kalsada. Hindi natin siya pinilit. Baka tayo makakasama. Ayun, yung truck na hirap eh. Tayo pa kaya. Uy! Grabe. Ayan, mas maliwanag na. Nakita na natin yung kalsada sa malayo. Oh, grabe ang ako nang talaga pala dito sa Cannon Road. So entering
Palm tree na tayo. Grabe pala yung cam 2 ah. Tindi nung ahon. Grabe. Ito yata yung pinaka mahabang stretch na inahon natin so far dito sa Canyon Road. And ang gradient ay 11.6%. Mukhang natutulak tayo sa stretch na to. Ay, wanto lang. Sakit mo ba? Ay, grabe. Ang ganda ng view. Hindi pala totoo na nakakatanggal ng pagod yung view. Dahil ang ganda ng view pero hindi natatanggal yung ating pagod sa kasalukuyan. Grabe. Ganda ng ganda ng view, ganda ng kalsada, maahon lang. Ang lamig ng klima. Ano pa nga hanapin mo sa Canyon Road? May kasama pang ahon. Kompletos regados. Katulad yan, ahon na naman tayo. So approaching Camp 4 na tayo. You are now entering Camp 4. Picture kaya tayo dito. Picture muna tayo dito para masaya. Mayroon ka na rito. Good morning! Mayroon daanan dito sa gilid. Yung mga bata dito nagdadaan. Ang galing. Papasok ka, kuya? Papasok ka? Gano'n kalayo lalakarin mo? Malayo lalakarin mo? Ang ganda ng kalsada. Ang ganda ng ginawa nila rito ng daan. Ayos. Ayos na maximize nila yung barrier na yun para lakaran ng mga tao. Grabe. Ito lang din yung kagandahan ng solo ride. At least yung pace mo lang. Hindi tayo pabigat, magiging pabigat sa ibang mga riders o bikers. Kasi normally yung mga umaakit dito sa Canyon malalakas talaga. Kurbida. Grabe. 6.8%. 8.4%. 9.4. 8.9. Grabe. Ito medyo mahabang diretso to. Pero falls flat. 3%. Ayan, grabe
Umaano doon yung mga bato. Bumababa. From there. Tapos may bahay doon. Ang galing. Ano siya? Pumupunta kaya dito. Ayun, merong ano. Wow! Grabe, ang ganda. Mas na-appreciate natin yung view. Ngayon, kasi syempre pag nakasasakyan tayo nagda-drive, hindi natin masyadong matitigan yung view. Dahil syempre concentrated tayo sa kalsada. Pero ngayon, makikita natin yung ganda ng view. Punta muna tayo dito. Ayan na ang araw. Nasilayan na tayo ng araw. For the first time. Ang oras pala ay 8:18 na ng umaga. And tayo ay nakaka 21 kilometers from the Arco. So meron pa tayong bubunuin na 14 kilometers. More or less. Bago makakyat sa Burnham Park. So nandito na tayo sa may pangalawang toll gate. Unahin muna natin sila. Hindi naman tayo nagmamadali. So ito na yung tunnel. Parang one way lang yata. Dahil may nakahintong sasakyan doon. Pero pagpakit ng tunnel, 11.2% ang gradient. Grabe. Kuya, papwesto lang dito. So may ginagawa dun sa loob. Ipipintura. Okay na daw. Let's go. Yay. Dito tayo sa tunnel. So may ginagawa. Ipipintura sila. Medyo nakakatakot pa rin itong tunnel na to, no? Parang hindi mo pa rin sure kung hindi pa siya masisira kapag nag-landslide doon. So ayan na. Palabas na tayo. Maiksi lang siya. Oh, meron na yun. Sa second tulak natin, hindi na natin pinilit. Masyadong kurbada. Ayan, grabe. Kung pinilit ko yan, tapos na ako. Ano siguro na yun nasa Kayabs. Sabi ko na pala inside na ito eh. Kaya matarik eh.
Konti na lang, Lionshead na. Bing. Wow. Thank you, Lord. Ay, grabe. Humihira. Yan eh. Enjoy ng mga tao. Sa Lionshead. Pasok na tayo doon. We're here at the Lionshead. Ah, grabe. Lumarga na. Let's go. Ride safe mga kuya. Thank you, ingat kayo. Let's go, let's go. Let's go. Magtutulak tayo rito. Patay tayo nito. Excuse me po. Excuse me po. Uy. Ay. Shit eh. Whew. Let's go na. Tayo sumibat na ng Lionshead. Ayun, nakakutin natin. Hopefully, kaya natin yun. It's a climb. Grabe. Yun yung inakit natin. Diyos mío. Thank you, Lord. Ayun yung ano. Buti pala may malaking may parking na pala dito. Sa baba. For the Lionshead. Ayos. Ay, Las Pagegurns. Parang nung pagkalagpas natin ng Lionshead, napagod na tayo. Eh, hindi pa yun yung Baguio. Medyo malayo pa. 7 kilometers pa yata. Hindi ba eh. Kahit pahinto-hinto. Basta lang matapos natin. Okay lang. Alas 10 pa lang naman. Alas 2 pa naman ang check-in natin sa hotel. Kaya, we can take our time. Pero grabe, laspag talaga. So, chinek natin sa maps. Less than 5 kilometers na lang yung Burnham Park. And hopefully, ganito na lang katarik ang mga ahon. Para medyo hindi na tayo mahirapan. Baka ilang pahinga na tayo. Nakakatatlong hinto na yata tayo or 4. Since nung lumagpas tayo ng Lionshead. So, dito na tayo sa may tapat ng Camp 7 Barangay Market. Ang oras ay 10:11 ng umaga. Ay, malapit na tayo. Ay, grabe. Ang oras ay 11:47 na. Grabe.
Ang dami nating pahinga at tulak. Nakalimang tulak yata tayo. Oh! Yan na yung flyover. Ay, finally. Nandito na tayo sa City of Vines. Thank you, Lord. Thank you. Yeah, hey! We're here! Finally! Thank you. Ito na yung Burnham Park sa ating kanan. Woo! Narating din natin ang Baguio ng nakabisikleta. Ay, naku, salamat Lord for keeping me safe. Kahit marami tayong lakad at pahinga, ang importante hindi tayo disgrasya at walang nangyaring mechanical problems sa ating bisikleta. So bukas may ride pa rin tayo. Iikutin naman natin tong Baguio City. So malamang half day ride tayo bukas. Mamasyal-masyal lang tayo. Sa Burnham Park. Sa ating right. Pupunta lang tayo dyan. Kaya magpipicture tayo. So balik tayo mamaya pag tayo ay nandun na. Eto na ang Baguio City. So syempre magpipicture tayo dito. So nandito pa rin tayo sa may Burnham Park. Uy, ang ganda ng aso. Nandito pa rin tayo sa may Burnham Park. So dito muna tayo tatambay habang hinihintay natin yung 2 o'clock na check-in natin sa hotel. Pero tatry na natin pumunta doon ng 1 o'clock. So, I hope mapanood niyo po itong vlog natin going to Baguio. Though hindi natin siya nakuha ng one shot, wala mahina talaga tayo. Kailangan natin siyang kunin ng 3 days para at least yung pag-akyat natin ng Cannon Road hindi tayo masyadong mahirapan. So maraming pong salamat sa makakapanood nitong video na to. I hope mag-enjoy kayo at makita nyo kung paano umahon papunta rito sa may Baguio City via Cannon Road. So for those po na hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, Rider Rocky lang po, and ating Facebook page na Rider Rocky, and Instagram na Biker Rock 77. So from Baguio City, maraming pong salamat. Kita-kits, bye!